Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Narito na ang unang forecast ng Pag-asa kasama si Jessie Basco. Jessie, maganda umaga. Magandang umaga, Pilipinas, live mula sa Pag-asa DUST at narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Unahin muna natin yung low pressure area na binabantayan po natin. Namataan po ito alas 4 ngayong umaga, 250 kilometers west po yan ng Baguio City. Sa ngayon po, kasalukuyang nasa West Philippines ito at ayon nga po kay Pag-asa weather forecaster Glyzes Culyar, sa loob po ng 12 oras ay posibleng nasa labas na ng ating area of responsibility itong low pressure area sa kilos po yan na northwest. At para naman po sa ating daily forecast, dahil nga po nasa West Philippines na ito nga low pressure area natin, fair weather na pong mararanasan sa malaking bahagi ng bansa natin. Particular po yan dito sa Luzon at Visayas. Pero po dito sa may areas ng Mindanao, no, dyan po sa may Caraga at Davao, kayo po ay makakaranas ng maulap na kalangitan at yan po ay merong kasamang mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. At dulot nga po yan ng cloud cluster na dito naman po sa may Pacific Ocean. Samantala, para sa dito ng bahagi pa po ng Mindanao, asahan naman natin yung fair weather conditions sa mga susunod na oras, liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms, lalo na po yan sa hapon o gabi. At sa aming pagbabalik, alamin po natin ano nga ba yung mga inclement weather para sa buwan ng September. Yan makalipas ng isang paalala. Mga kababayan, ilang araw na lamang po ay matatapos na ang buwan ng Agosto, kaya naman alamin po natin ano ba yung mga inclement weather para naman sa buwan ng September. So meron po tayong tinatawag na southwest monsoon, ganun din po yung low pressure area at yung tropical cyclone. So ito pong mga system na ito, present po yan para sa buwan ng September. So asahan po natin na magiging maulan pa rin ang buwan ng September. At syempre, alamin din po natin kung bakit nga ba kinoconsider na wettest month ang July, August at September. Kung makikita niyo po sa ating screen, yan po yung meron tayong tinatawag na iba't ibang pressure area o yung tinatawag po natin na Asiatic High Weekends, ganun din po yung West Pacific High at kasama rin po dyan yung tinatawag natin na high pressure area. Kapag po humina itong tinatawag natin na Asiatic High Waves, doon naman po lalakas yung hangin mula po dito sa may equator, sa may ibaba ng equator. At kapag yan po ay umangat, yan po yung nagiging o yung tinatawag natin na southwest monsoon na umiiral nga po sa bansa natin. At alam naman natin na ang southwest monsoon o hanging habagat, yan po ay nagdudulot ng maulan na panahon. Bukod pa po dito, meron tayong tinatawag na monsoon trough. Ito po yun, or mas kilala siya sa tawag na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Alam naman po natin na itong regions na ito, yan po ay binubuo ng mga low pressure area. Kaya naman, kapag ito po ay present sa ating bansa, asahan natin na itong ITCZ, yan po ay magdudulot ng maulan na panahon. At posible rin po na itong mga low pressure area dito rin po manggagaling yung tinatawag natin na tropical cyclones o yung mga bagyo. Kaya naman for the month of July, August, and September, talaga nga naman tinatawag ito na wettest month. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather buddy Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Maraming salamat, Jessie Basco.